magmahalan sa pag-ibig na mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay. Ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, tinipo ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayan ng Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung ang Panginoon ang tunay na Diyos? Siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muli nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon." Samantalang, may 450 ang mga propeta ni Baal. "Bigyan niyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang iyong Diyos, at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili kayo ng 1 toro at ihanda ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang iyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak nila sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tumugon kahit ano.
Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 12 baldig tubig. Isinalansan niya ang kahoy. Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa utos ni Elias, maikatlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, Panginoon, Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, patunayan ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang iyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin niyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y iyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang handog ko ay magligtas, kaysa iyo ay dumudulog. Ikaw ang aking Panginoon, ang wiko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sula ni abot-abot. Sa pagsambang gawi nila, ako'y hindi lalaho. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo po ang lahat. Panginoon, ito mo. Na iyong landas ay sundin ko. Sa
totoo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisat hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Napakaganda pong paalala sa atin na kung sino ang sumusunod na kahit anong kalit-liitang na isaad sa batas ay mapapalad. At mas lalong higit kung ikaw ay gagawa pa dito at nagturo, mas lalong ikaw ay mapalad. Mga kapatid, kung atin pong mapapansin, ang iginagalang, pinakamamahal, at atin itong pinapangalagaan, mas lalong napaparami ang batas na nakapalibot dito. Kung kaya halimbawa, marami tayong batas sa trapiko, of course, dahil ang nakasentro dito ang buhay ng tao. Kung kaya't sa kalit-liitan, pinaikutan ito ng mga batas. Lahat po ng iginagalang natin, lahat ng napakahalaga sa atin, lupa, tao, buhay, mahalaga ito. Kano pinakamahalaga sa atin? Kung mapapansin ninyo, ito ay napapaikutan ng batas. That is how we revere this thing or a person, the more that we have the laws to protect. Yun po ang prinsipyo ng atin pong makikita. Kung kaya't ito po'y pinapahalagahan ng mga Hudyo, halimbawa, ang kanila pong aklat ay para na rin kanilang batas na kanilang pangangalaga, the most revered things, temple, people, kung ano pang mga bagay ay napapaikutan ng batas. At yan naman po ay napakahalaga. Kung kaya't wala ni anumang gagawing walang bisa na tulad nga sinabi ng ating Panginoon Kristo na tatanggalin niya. Pero minsan napapaisip tayo, mayroong mga batas halimbawa o mga ritual na paghuhugas, minsan hindi nasusunod ni Jesus. Nagtataka tayo. Now, ito po ang iba-ibang interpretasyon. Na ibig sabihin, mas nakikita ng ating Panginoon Kristo kung ano ang kabuuan nito at ang lalim nito. Ito actually napapatungkol sa kanya mismong pagkatao. Na ang kaganapan nito ay nagtuturo sa kanya. Na sa mga batas na ito, meron silang mga katapat na mga sakripisyo. Tulad halimbawa ng pag-alay ng mga hayop sa templo, simbolo ng pagdanak ng dugo na kanila din mismong iniwibabasik sa mga tao maging sa santuaryo ng templo. Ginagalang po niya ito. Meron silang proseso. Pero sinasabi ng ating Panginoon Kristo at ito'y napapatungkol sa kanyang mga interpretasyon ng anong nasusulat sa banal na salita ng mga Hudyo. Sinasabi niya ito ay magaganap na napapatungkol sa akin. Na ibig sabihin,
itong mga batas na ito, maging sakripisyo na ito, ang pagdanak ng dugo na ito, mapufulfill ito, magiging ganap ito sa pagbigay ko ng aking buhay. Dahil yun naman talaga ang pagpapahalaga ng batas na ito, ang buhay na pangangalagaan. Kung kaya't para po mas maliwanagan, lalo na po sa bagong tipan, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, siya na mismo ang nag-iinterpreta nito na napapatungkol sa Kanya. At kung atin po itong maintindihan, at tayo po'y tagasunod ng ating Panginoon Kristo, na ibig sabihin, kung mga ritual na ginagawa noon, mga sakripisyong pag-alay ng mga hayop, ang pagkitil ng mga dugo, ang mga hayop at pag-alay ng mga dugo, na hindi din nakakatulong ng mas malalim nilang relasyon sa kapwa at sa Diyos, once and for all, tutuparin ko ito. At dahan-dahang ipaniliwanag ng ating Panginoon Kristo ang mga interpretasyon na ito na papatungkol sa Kanya. Kung kaya naman, ito'y nagiging ganap dahil sa pag-alay niya mismo ng Kanyang buhay. Ngayon, ato po ang ating tugon nito. Marami po tayong batas. Nakakalungkot lang pong isipin. Merong gumagawa ng batas, merong dapat nagpapatupad ng batas, pero yung mga nagagawa ng batas at nagpapatupad ng batas ay sa din mismong mostly the violators of these laws. Ibig sabihin po, naaabuso tulad din ng kanyang kapanahunan. May mga Pariseo na sila din ay gumagawa ng batas, nagsusulat ng batas sa mga eskriba para din sa kanilang kapakanan, dinadagdagan para pong kinikitil ang buhay ng tao. Kung kaya't hindi na nakikita ang pagpapakahulugan. Na once and for all again, sa bagong tipan ay pinapakita sa atin ang ating Panginoong Kristo, pinapahayag niya sa atin, ako na mismo. Kung tayo ang kanyang mga saksi, kung nakikita natin ang kaganapan ng ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo, ito na po yung tugon, susundin natin siya. Pero napakalayo, bakit? Siya na nga itong ganap, siya na nga itong ating huwaran, harap-harap na nga sa atin, pero hindi pa rin natin nakikita ang batas na nakaukit sa ating mga puso kung kano ang intensyon at layunin ng ating Panginoon Kristo, lalo tigit sa buhay. Isang halimbawa, tulad ng aking sinabi kanina, ng isang bagay na napakahalaga, napapaikutan ito ng batas. Kung tayo po ay merong paggalang, ating ginagalang ang mundong ating tinatirahan, atin po itong malalim na pinaikutan ng batas ng ating puso na pangalagaan. Kung ikaw po halimbawa nagtatapon ng basura sa palibot mo, ibig sabihin, meron tayong mga batas dyan. Pero bakit hindi mo sinusunod? Wala ang espiritu nito. Ibig sabihin, wala kang paggalang sa tirahan mo. Wala kang pakialam. Marami po tayong mga batas. Kaya nga po, nakakalungkot isipin, ang iba sa atin, proud na proud, itong nagawa kong batas, sangkatutak na batas. At hindi lamang po yung mga batas na ating titingnan, gastos po ang batas. Hindi lamang ginagastusan ang paggawa ng batas, marami pong papel na ginagamit, marami pong personnel ay nakapalibot, ang bawat personnel na yon may mga sweldo, ang gumagawa ng batas, meron pang sweldo, at meron pa nga silang dagdag pa ng pagkakapirahan just to make the law. Pero bakit ganito pa rin ang takbo? Ibig sabihin, yung ating supposed to be na pangalagaan that we most revered, galang ng isang tao, isang bagay, lalo tigit ng ating kapaligiran, dahil mahalaga ito sa atin, tayo din mismo na tagapagpatupad, ay hindi natin naisasagawa. Ibig sabihin, napakalayo maging sa turo ng ating Panginoon Kristo, para pong sinasabi niya sa atin,
okay, ako na mismo, ibibigay ko na ang buhay para makita ninyo ang kahalagahan ng ginagawa ng batas. Gaganapin ko na yan para makita ninyo kung ako ang inyong ginagalang, makita ninyo ang tunguhin ko. Now, sisters and brothers, we revere Jesus Christ. We come here, ginagalang natin siya. Ang kanyang batas ay nakaukit sa ating mga puso. Ang espiritu at diwa ng ating Panginoon Kristo. Bakit sa kalit-liitang bagay ay hindi natin ito nagaganap na tulad ng pagganap niya ng itinuro niya para sa atin? Napakaliit. Halimbawa po, meron po tayo mga sakripisyong ginawa tulad ng aking nabanggit kanina na bawat batas ay merong sakripisyong gagawin. Merong iba sa atin naghihirap, nagluluhod, kung ano-anong mga pag-aayuno. But the very small thing, halimbawa, isang kalat, hindi mabigat, ilagay mo lang sa bulsa. Isang maliit na napakagaang sakripisyo at ilagay mo sa maayos, hindi pa ito magawa. Ibig sabihin, wala talaga tayong paggalang sa nakapaigot na supposed to be ating minamahal sa kapakanan ng tao, sa kapakanan ng ating mismong mundo, ating buong sangkatauhang tahanan. Saan nagmumula ito? Anong pinanggalingan nito? Pero ginagawa natin yung mga bagay in a ceremonial way. Meron pa tayong palud-luhod, ang sakit sa tuhod. Meron tayong ilang oras na ginugugol sa pagdarasal. Matagal, nag-alay tayo ng oras. But a very simple thing of taking this that will destroy this earth, ang kalikasan, ang liit na sakripisyo na hindi natin nagagampanan. At alam po natin ito'y magsusustain ng ating buhay. Where is this law? At saan ang diwa ng ating Panginoon Kristong ipinapakita niya sa atin? At yun po ang magandang pagnilayan. Lahat ng batas na pangtut sa atin, napakarami. Pag hindi po natin nakikita ang espiritu sa likod ng batas na ito, na tulad ng ginawa ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo, hindi natin ito makikitang ganap mismo sa ating pagkatao. Who will do this? Sinong gagawa nito? Each one of us, lalo na po, tayong inaasahan ng ating Panginoon Kristo to give witness na kanyang ipinapakita at inukit sa ating mga puso. Hindi mga letra, kundi mismong kaniyang pagka-Diyos sa ating pagkatao na magduugnay sa atin. At gagawin ang nararapat ukol sa buhay na ating pinapahalagahan na ito mismo ang inalay ng ating Panginoon Kristo. Buhay ang inalay, lalo tigit ng atin ding bibigyan ng pagpapahalaga ang buhay na ito dahil ito'y para din sa atin. Kung sisirain ang kalikasan, masisira ang ating buhay. Kung sisirain mo ang kapwa mo, masisira din ang buhay mo. And we don't see this. We don't see the vision of our Lord Jesus Christ. We don't see the intention of our Lord Jesus Christ. So sisters and brothers, taking the words of our Lord Jesus Christ, gaganapin ko ito. Nawa po, ang sinabi ng ating Panginoon Kristo ay magiging ganap din sa ating buhay. We always have to embody the Word of God in us. We live in Him. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghangad sa Kanya ng buong puso.
Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ang ating itutugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamaligiin mo kaming mga matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Salamat sa aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inaking lubos. Ang taking alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya na maipagkaloob, mamahalin niyas, inigintong niloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tumayo po ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid, ang pagpagain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inahahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinapakihirapan sa pamamagitan ng anak mong minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming Lumayo. banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganda naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, parang
ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami maipulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming kasalanan, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito mga kapatid, sa Hesus Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanahang makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin, para aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati